So guys, bibigyan ko kayo ng 10 financial resolution na pwede nyong i-adopt this 2025. Yan. So, hindi natin naayos yung ating finances last 2024, this is the time para magsimula ng panibago. But there's additional tip na bibigay ko sa inyo, kaya stick around until the end of the video. So, kung gusto nyo malaman yan, samahan nyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel na to, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, pwedeng mangyari na marami tayong pagkakamali this last 2024 and it's now time to start anew, to correct those things. So, ito yung bibigay ko sa inyo mga financial tip na pwede nyong kunin at i-implement sa sarili nyo. However guys, please know that I am not a financial advisor. This is more on based on my experience. And I urge you guys na mag-further research before doing any financial decision. So let's start from number 1. Okay, napag-usapan na natin to. Unang-una sa lahat is to make sure na you build your emergency fund. Kunyari, may trabaho ako ngayon, di ba? Sumusweldo ako na, let's say, 50,000. Tapos, yung 50,000 na yun, saktuhan para sa lahat ng bayarin. So, ang emergency fund na kailangan yung i-build ay around 2 to 4 times na current na gastusin nyo sa isang buwan. Meaning lang nun, na kunyari, 50,000 ang sinisweldo ko at 50,000 lahat, nauubos lahat, saktuhan naman. So, ang ibig sabihin na ang emergency fund ko ay nagkakahalaga ng around 100,000 to 200,000. Para just in case na may mangyari na unexpected, covered pa rin yung aking mga expenses on a monthly basis. Okay, number 2, create a budget based on your priorities. Ano ibig sabihin? Kung ano ba priority mo sa buhay ngayon? Kunyari, priority mo na kailangan magbayad ka ng credit cards mo. So, dapat kino-consider mo lagi ang pagbabayad ng credit card mo. Or for example, ang isa sa priority mo is to build your emergency fund. So, dapat dun sa pagbabudget mo, nakalagay na meron kang malaking chunks na inaalat para sa inyong emergency fund. Basta kung anong priority nyo sa buhay right now, this 2025, dun magre-revolve dapat ang inyong budget para naka-align ang finances at budget nyo dun sa goal or gusto nyong mangyari. Number 3, we should think about our credit score, credit rating, credit history. So, start paying your debts. Start closing your debts and bawasan na hanggat maaari yung mag-incur pa ng panibagong debts. Kung hindi maiiwasan, make sure na pumili kayo ng mauutangan na may mababang interest. If you start paying your debt, kino-close nyo yung mga utang nyo, magkakaroon yan ng ripple effect that would translate to a better credit score. Once you got a better credit score, then magkakaroon ka ng mas magandang benefit in terms of the interest ng mga pagpapautang sa'yo. Kasi hindi ka na risky pautangin. The higher the risk kasi, the higher the interest. Kung low risk ka, ibig sabihin low risk ka mag-default, low risk kang hindi magbayad, mababa rin ang interest na ibibigay nila sa'yo. Okay, number 4, siguro it's right time to insure yourself. Kumuha kayo ng insurance. Siguro tingin na lang kayo, kumabusap kayo ng mga financial advisor about insurance. But ako, since February last year pa yata, nagsimula na akong kumuha ng insurance. Sa akin, BDO Life Insurance, yung Health Insure. So basically, yung insurance na yun ay nakatutok sa aking health. So, itong health insurance na kinuha ko with BDO Life, works both ways. Life insurance siya and then health insurance din. So, in case na ako, magbe-benefit naman dyan yung pamilya ko. Okay, so try consider getting insurance. Kahit hindi yung ganito, marami naman si Shopee, may C-Insure, di ba? Yung mga ganyan, kahit maliliit, check them, review them, and maybe get an advice from financial advisor. Number 5, the earlier the better. If you can, save for your retirement. Just to share, until now guys, wala po ako retirement fund. Meron lang po ako emergency fund and savings na nakaalat po sa pagbili namin or pag-purchase namin na sarili naming bahay. Pero yung retirement, hindi pa talaga namin naisip. Dahil may insurance kami, naisip din namin na kumuha ng panibagong life insurance para na rin sa retirement namin. Again guys, I'm not a financial advisor ha. Please don't quote me on this. This is more on my personal decision. Number 6 is to make sure to handle your house expense properly. Iwasan po natin yung biglaang gastos.
Tapos, well, emergency, hindi natin maiwasan niya. Pero bigla ang kain sa labas. Try to predict kung ano yung mga unexpected. Try nyo rin po ilagay sa pagbabudget. Kunyari, pagkain sa labas, twice a month, once a month, di ba? Kasi hindi naman po natin pwedeng sabihin na hindi tayo kakain sa labas, hindi po tayo magmumall, hindi po tayo bibili ng kahit na anong bagay. Well, parang napaka-hipokrito po natin pag sinabi natin hindi. So, try to manage, try to handle para wala po masyadong unexpected at hindi makakasira ng ating mga budget. Okay, number 7 is take steps to increase your income. Yan, kung meron po kayong regular na trabaho, well and good. Good job po sa inyo. Alagaan nyo po yung trabaho nyo. Kung may opportunity po kayo mag-overtime, then do the overtime. Kung wala naman, yung mga side gigs, mga side hustles. Ano po ba mga side hustles natin ngayon? Usually, mga pagtitinda. Meron din naman mga work from home, mga online na side hustles, mga virtual assistant. Yan. Itong pagbablog, pwede rin po kayong mag-vlog. Diba? Additional income din po yan pag kumita na po kayo. So, hanggat maaari na kaya nyong taasan ang inyong income by means of OTs, side hustles, pag-Shopee, pagbebenta online, Lazada, etc., well, grab that opportunity. Okay, number 8, if possible, kung meron po tayong extra, make sure po na mag-give back po tayo. Kaya po natin natatamasa yung mga blessings na yan is pinagpapala po tayo. Mas maganda po na we give back to those people na nangangailangan din. Kasi hindi natin alam, baka later on, sila din po ang tumulong sa atin, di ba? At least we're building goodwill. And masarap po sa pakiramdam ang tumulong. Promise po, hindi masakit sa loob, lalo na po kung kayo yung nag-initiate na tumulong. Magiging maluwag po yan sa saloobin nyo kapag nagkusa po kayong tumulong. Number 9, sabi nga nila, all work and no play makes you a dull person. Ito po yung isa sa ina-advocate ko din eh. Pero napapansin ko po na madalas trabaho, pera. Yun po yung nangyayari. Kailangan po natin alagaan din ang well-being natin. Kasi kung hindi po natin aalagaan ang sarili natin, sino na po magtatrabaho para sa mga mahal natin sa buhay? Sila po ay umaasa sa atin. Saan po tayo umaasa? Sa katawan po natin, di ba? So, hindi po natin talaga pwedeng isantabi yung kaligayahan natin. Kahit papano, make room for fun. Magkaroon po kayo ng hobby. Ano ba ang hobby? Pagbabasa ng libro. Pag-enrich po ng sarili nyo. Enrich, when I say enrich, is take courses. Yan. Kahit papano, meron po kayong dinidevelop sa sarili nyo. Hindi nyo po pinapabayaan sarili nyo. Pwede rin po, kung ayaw nyo ng gastos, additional gastos, well, mag-exercise po kayo. Tumakbo po kayo. Yung pag-exercise po ay may magandang dindulot din po yan sa atin. May naglalabas din po yan ng dopamine. Dopamine is the feel-good hormone. After nyo mag-exercise, parang maganda ang pakiramdam nyo. Parang masaya kayo. So, hindi naman po natin kailangan gumastos para lang maging masaya. So, sana po, mag-start po tayo ng bagong hobby, mag-aral po tayo, alagaan po natin ang sarili natin. Number 10 is attend to your mental well-being naman. Ito naman po, yung ilayo po natin ang sarili natin sa stress. Yan. Yung tipong pag napunta po kayo sa isang senaryo, ang tanungin nyo po sa sarili nyo, may magagawa pa ba? Kung wala na, there's no sense in thinking of that problem ng paulit-ulit. Kasi, yan, may stress lang po talaga tayo and it would affect us mentally. It would drain us mentally. It would affect our performance sa trabaho. In return, kung paano po tayo kikita, mababawasan din, di ba? So, alagaan naman din po natin ang mental health natin. Iwasan po natin ang stress hanggat maaari. So, for our bonus, yan, last. Siyempre, nasabi ko po yan, well, what's keeping you from not doing it? So, number 11 tip is to make sure na you are in track in following your resolutions. Magkaroon po kayo ng checkpoint, ng milestone. Yan. Like, after a month, kamusta na ba yung performance ko? Nakapag-ipon ba ako? Nakapag-exercise ba ako? Tuloy-tuloy ba? Ano ba yung nakita kong mali sa ginawa ko? So, para sa susunod na buwan, iko-correct ko na. Ayan. So, ganun po. Make a checkpoint every now and then para makita nyo yung progress nyo, makita nyo yung mali, at i-correct yung dapat i-correct. Yan. So, that's all for the financial resolution this 2025. Hindi lang siya puro pera talaga, but more on what contributes to your finances. Yan. Lahat kasi yan nakaka-affect. So, for our question of the day, what's your financial goal this 2025? Yan. Let me know sa comment section sa baba at may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Who Asked 7303. Sabi niya, thank you, Pat. Nilak ko na muna GoTime ko and BPI para mas safe. Mas okay na to, mas panatag loob ko.
At Whoask7303, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala na problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!